Okay. So, solve naman natin tong password problem, another password problem sa hydraulics na lumabas ng May 2019. So, this one is under and variable head. So, sige, let's solve this problem. So, water tank has a form of right circular cone of diameter. Uh, water tank has a form of right circular cone of diameter 3.66 pero since di ko kaya mag 3D, 2D ko na lang. Ayan na. Parang ganito siya. Paano ko nasabing ganyan itsura? Sabi naman kasi sinabi sa susunod na, ayan na. Water tank has a form of right circular cone of diameter 3.66. Ito yung diameter niyan, yung width. Okay, 3.66 and the height of 3.66 din. Sige nga, lagay nga natin. Um, 3.66. So ano pala siya? Mali pa rin pagkagawa ko figure. So, mga ganito. Hindi siya equilateral, pero same yung height niya and diameter. Diba? So, ang height nito ay 3.66 meters. And yung diameter niya ay also 3.66. Pero dito ko ilalagay sa baba. 3.66 meters. Okay? Height of 3.66 is surmounted, ayun no, with a right circular cylinder of the same diameter. So, surmounted. So, siya yung nakapatong. Ganun. Hindi mo masasabi. Nakaganyan daw siya. Pero, since cylinder yung sabi, pero hindi ko madraw. So, yan, ganyan na lang. Parang bahay na baliktad, no? Ganun talaga. Right circular cylinder of the same diameter. So, yan, same diameter. Ito pa rin yun. Masyado palang malaki yung pagkakagawa ko. So, ito pa rin yung same diameter. Ayan. Yun yung tinutukoy na 3.66 meters. Okay na yun dito. Yun na yung dito sa baba. Okay. So, dito na lang sa taas. Parehas lang naman yan sila eh. Yan, dito na lang. Okay. Having the same diameter and height. Oh, same din pala ng height na 3.66. Kasya ba to? Hindi rin eh. Oh, hindi na lang yan scaled ah. Yan, 3.66. Duplicate ko na lang to. Ganun. So, there is an orifice daw at the vertex of the cone. Obviously, nasa baba yun. Ito yan, may orifice dito. May opening dito, bale. May opening dyan. So, nagpo-flow yung tubig. Ayan, buta. Ganyan. So, ang area daw noon, ang diameter, area na pala. Area of the orifice ay what? Vertex of the cone whose area 0.0929. 0.0929 mm squared. Ganun. So, initially, the tank is full of water. Okay, so, tubig to lahat. Ito yung itsura talaga ng tank. So, ganyan siya. Initially, handa yung level ng tubig, full. So, assume coefficient of discharge, ay, may binigay. Coefficient of discharge, C or CD lang yan. That is coefficient of contraction na times coefficient of velocity, di ba? So, 0.6. So, evaluate the following after the orifice is open. Okay? So, na lang natin na yun na yun. Pag inopen siya, time to empty the cylindrical part. Dali lang naman yan. Wala akong baon na formula dito, no? Isa lang. Yung kay Torricelli lang. So, paano nga ulit? Paano ba yan? Ano ba yung nahanap natin dyan? Time. Then volume. So, yun yung relationship na ano. Ano ba yung discharge? Yung discharge, pinapangalanan natin yung Q, di ba? Discharge ay volume over time. Di ba? So, kung si time lang kukunin mo, yung si time lang magpapalit to. T equals, time equals volume over discharge, di ba? Volume over discharge. Si volume, pwede na nating ma-express yan as area times H.
no? Area times H. Tapos discharge Q. Yun na. So, dito sa taas, madali lang naman siya, 'di ba? Pero ang ginagawa kasi natin dito ay, yan, pwede mo naman, time to empty. Pwede mo nga yung gamitan ng, oh, ayun. So, that will be, pwede nga yung area times velocity niya, no? Kaso wala kasing time dun, eh. So, ito talaga volume over time ang ginagamit natin. Ang ginagawa kasi natin dyan, yung D, yung H, in-express natin as, yan, differential. Ginagawa natin yan DH. ADH. ADH over yung Q. Ito na yun. Ito lang yung kailangan mo alam na formula. Di ba alam mo, Q equals AV. Di ba? So, ang A dyan, yung area ng orifice. Tapos, ang V niyan, alam na yun, yung square root ng 2GH. Ganyan. Yun lang yun. So, area ng orifice times square root ng 2GH. Eh, grabe, ang bilis malubat. 2GH. Ayan. So, pwede na yun eh. Oh, integrate mo na lang yan, di ba? Pero, sige, alam mo naman na siguro yung integration, di ba? So, A over area ng orifice times square root ng 2G. Yung H, ihiwalay ko. Square root ng H. Though, alam mo na yan, square root ng H, pwede mo naman siyang iangat, di ba? Magiging times H raised to negative 1 half. Tama? Square root ng H yun eh. Yung baba, times DH. Na yan. Pwede mo na integrate yan para matanggal yung DH. Ganun lang kasi ginawa niya eh. Ito yung DH ah. Ayan. So, and express mo lang yung area in terms of differential yung height. O, kapag integrate na natin yan, syempre, naka-DT na rin to. Every time yan eh. So, pag integrate natin yan, integrate natin to. So, magiging time na lang to, syempre. So, tapos ito, as is yun, yung constant area. Kung yung area sa taas, ayun, kung yung area sa taas ay magva-vary, so yan, i-express mo lang siya in terms of x. Pero kung constant naman siya, katulad nitong sa rectangular na part, so as is lang siya. Area lang siya nung, kahit area na nga lang eh. Area ng tank, sa area na lang, ganyan, A. Walang subscript. Yung baba lang ilalagay natin ng subscript, A sub O square root ng 2G. Tapos, paano kapag in-integrate mo yan? Di ba magiging ano yan? H raised to 1 half plus 1. H raised to 3 halves. Negative 1 half plus 1 pala. So, magiging 1 half, no? Over 1 half. Ganun. So, itong 1 half, di ba magiging 2 yan? So, 1 over 1 half ay 2. So, dito na yan tatabi. Ayun na yun. Tapos, ito ay times H raised to 1 half. Pero, nakalimit yan. Okay, so kumbaga ito ay naka from zero to t times 0 to t. And ito ay from 0 to h din to. Ah, h1 h2 rather, h1 h2. Time 1, height 1 kapag nasa time 0, tapos h2 yung sa final. So paano 'yan? 'Di ba integrate mo lang naman 'yan. So pag definite integral h1 h2. So ito na 2a over 2a tapos AO square root ng 2g. Dali lang siya i-derive kung nakalimutan mo. O yan. So h raised to 1 half. Ito na yung ano, ito na yung square root ng h2. Pero, ano ba yung malaki? Ano ba yung malaki? Yung final, yung initial. Siyempre, di ba yung ano, yung tawag dito, yung initial mas malaki. Magpapalit lang yan. Kasi ang mangyayari dito is, pwede mo namang gawing as is yan, square root ng h2 tapos h1. Di ba? Okay, so ibig sabihin nito, yung square root ng h2, yung time below, magiging 0 yun. So dapat kasi dito, malaki yung ano eh, mas malaki yung nauna. So dito pa lang, sa integral, pwede mo na yung i-flip eh.
Kasi ang mangyayari dito, magiging negative kasi yan, di ba? H1, H2. So, mas mababa to. H2 is less than H1 eh. H2 is less than H1. Pero ang nangyari, H2 yung upper limit mo. So, maliit, minus mo sa malaki, so magiging negative yon. So, para maano mo na yun, tanggal mo na yon, ma-eliminate mo yung pagka-negative niyan, i-flip mo na yung ano nito. I-flip mo na sila. Pwede naman yan. May rule nun sa integral eh. So, gagawin mo na H2 to H1 na to. H2 to H1. Ganun lang din naman yung mangyari dyan. Sa H2 to H1. Ayan na. Sa H1 na yung mas mataas. Square root ng H1 minus square root ng H2. Ayan, direct sub. Applicable yan dito. Applicable yan sa una. Time to empty the cylindrical part. Di ba? So, area lang naman yun ng cylinder. Area ng surface. Okay? Direkta na natin. Time. Time to empty. Naka-seconds. So, maganda. Ito ay naka-seconds. So, twice ng area ng cylinder. A na lang. Tapos, AO, ito yung binigay, di ba? Oops. Wait lang. May binigay palang coefficient of discharge, no? So, ito ay naka-theoretical pa kasi yun. So, ay nakaligtaan. So, syempre dito, lagyan mo ng C, coefficient. Kasi, minsan kasi madalas na isip natin na 1 lang yung coefficient of discharge eh. Pero in many cases, binibigay yan. Yan, CI, CC times CV lang yan. Coefficient of contraction so, times coefficient ng velocity. So, that is coefficient ng discharge. So, may coefficient pa tayo dito. Kalimutan. Ganun lang. So, may madadagdag lang dito. Ayan. So, C lang to. Okay? So, okay na tayo dyan. So, 2A tas CO 0.6 yun, di ba? Times, ano yung AO? 0.0.9, ano? 0.0929. 0.0929. Okay? Times square root ng 2G. 2 times 9.81. Then, ayun na. Square root ng H1 minus square root ng H2. Square root ng H1, syempre, yung cylinder lang na part, 3.66, no? Yun yung height niyan eh. Then minus square root ng H2 matic 0 lang. Kasi sabi, time to empty the cylindrical part. Una yung mauubos. O, time 0 na lang yun. Tama ba to? Ba't nakaano? Okay. Hindi ko po wala na substitute yung area. So that's pi diameter pala, no? So pi over 4 diameter squared. Pi over 4, 0.25 pi. Diameter 3.66 squared. So tama ba yan? 2AO 0.6 tapos 0.0929 the square root ng 291. Tapos, ayan. So, tama ba? H1 ay, okay, tama pala. Magiging ano nito ay 3.66 times 2. Ito yung buong height times 2. Tapos, hindi 0 to, kundi 3.66 lang. So, syempre, magbe-base ka dun sa datum eh. So, magiging 3.66. Ayun na. 67.6 yung sagot. 67.6. Time to empty the conical part. So, ito na yon. Dito na magkakatalo sa area. Ang area nito, though ganito pa rin, pero yung area niya nan ay i-express na natin. Kailangan na siya nating i-express in terms of x. Kasi hindi na constant yung cross-sectional area niyan eh. Di ba? So, sabihin natin nandito siya banda. Mga radius. Yan. In ano lang, pangalanan lang natin. Pangalanan lang natin. Mga dito banda. O, parang ganito. So, kumbaga, ayan na yung x. X ko na lang. Ax. X tapos y. By ratio and proportion,
Ano yan? Pwede namang R, pwede rin namang X. So, gawin na lang natin na naka-radius. Ito ay diameter, no? So, gawin nga natin naka-radius yan. 3.66/2 lang naman yan. 1.83. 1.83 meters. So, ayan. So, variation proportion, X over Y is equal to R na 1.83 over yung height niyan, 3.66. So, meron na tayong Y na naka-express in terms of X. Tama? So, yung Y, ina-X ba natin yan? Hindi. Yung X kailangan natin i-express naka-in terms of Y. Tama? Kasi yun yung integrate natin eh. Naka-DH tayo, di ba? Naka-H, tas DH. For yung Y na to, yun na rin yung H eh. Sige, yung yung X express natin in terms of Y. So, that will be 1.83 over 366. Di ba ano to? Oh, di ba 1.83? And divide mo by 3.66. 1/2 lang yan. Ayun, 1/2 ng Y lang pala yan. Di ba? 0.5 Y. O yun, para mas madali. 0.5 Y. Ayan na. Okay lang mo nang i-express in terms of X lang yung ano, yung area. Actually, dito pala to. Okay, tapos, so total time to empty the tank, kailangan pala natin yung sagot ng una. Okay, store natin yan sa, hindi pala makapag-store dito. Pag-add na lang, 67.6, tas yung makuha mo sa susunod, di ba? Ganun. So, ito lang naman mababago. Twice ng area. Mababago pala talaga siya, no? So, sige. Kasi magkakaroon tayo ng H na dun eh. Tama. Ayan. So, balik tayo dito. Babalik tayo dito. Para sa ano? Para sa triangle, sa cone na banda. Okay, so ADH pa rin. Yung A, kailangan na nating i-express. Naka in terms of, tanggalin nga natin ulit to. Okay, nakaganyan na siya. So, ang area ay pi r squared, di ba? Pi times r. Ang r niyan ay, ito na. Yung radius niyan eh, yung x. 0.5 y. Or, yun na rin yung h. Di ba? 0.5 h. Doon naman tayo nakabase yung y. Oh. Yun na rin yung h. Madadagdagan lang siya. Pi times 0.5 h. O pi r squared. O, yun na yung area. Times dh. Lower. Yung C, AO, square root ng 2GH. Mas maganda pag in-integrate mo na lang eh. Yan, nag-definite integral ka. So, ito 1/2 squared mo yung 1/4, di ba? 0.25 na lang. Okay, so, ang gagawin natin dyan ay simplify na lang natin. So, 0.5, 1/2 times square mo. So, magiging 1/4, no? So, 0.25 pi. Tapos, CAO pa rin. Square root ng 2G. Oops, yung H pala. Yung H dito, di ba may H square dito? Tapos sa baba, may square root of H or H raised to 1/2. So 2 minus 1/2, 1.5, di ba? 2, binawasan mo kalahati, 1.5. Sige, na-simplify na natin. Gawin na natin H raised to 1, H raised to 3 halves. That's 1.5. Ganun. So ito naman yung i-integrate natin. Or pwede na nga ito eh. Pwede na ba to? Inangat mo lang. Kaya na ba yan? Pag nag-integrate ka. Ito na yung time. Alam naman na natin yan. So that is from H2 to H1 na. Alam naman na natin na maging negative kasi yun. So, para matanggal lang natin, makonsider na natin siya. So, kaya na ba to pag nakaganyan? Yan, H raised to 3 halves DH. Pag sinulat mo siyang ganyan, kaya na ba yan? I-caltech. Sige, try natin.
That will be 0.25 pi over CAO 0.6 times area. Ano yung area? 0.0929. 0.0929. Tapos square root ng 2g times 9.81. And then, ayun na, h raised to 3 halves, x raised to 3 halves. Kaya ba ito neto? Kaya mo ba to? So, ito na yung ano, magzi-zero tayo. So, ang h1 ay 3.66, ang h2 yung 0. So, kaya ba yun? 3.66. Baliktad. 0 pala. 0 to 3.66. Mali ako nung sa kanina lang. O, yun. Lumabas, di ba, value? 32.6. Oh, paano ko? Pero kung hindi mo siya sinimplify, may square root ka ng h dito. So, di yun lalabas. Magne-negative, mag-error yun. Pero kung nilabas mo na yung h, tulad niyan, so wala tayong magiging kaso dyan. Pwede rin to. Di pa rin yung iba kasing ginagawa, di ba? Ay, ayan, hindi na nila sinimplify, narekta nila 32.6. Ayan, so add mo na lang. Total time to empty the tank. Una, 67.6. Add mo yung 32.6. So, ayan, 100.2, 100 seconds. Ayan, pwede na yun, 100 seconds. So, ganun lang. Ganun lang siya kadali. Ito ang ginagawa dito. Ang ginawa kasi noon, gusto nyo ba makita yung ginagawa ng iba? So, naka-as is lang kasi yung square root ng h niyan. Ang ginawa, integrate. Pwede rin naman, ganito yung nasa CRF eh. So, pi, sige, as is na lang natin yung ano, 0.25, di ba? 0.25 pi. 0.25 pi. Ayun, pi. 0.25. Tapos h squared, x squared. Tapos yung baba, CAO, 0.6, tapos 0.0929. CAO, tapos square root ng 2GH, 2 times 9.81. Tapos nandun din yung x. O, pag yan kasi, mag-zero talaga yan. 0 to 3.66. Ayun, mag-mat error talaga yan. Unless, gagawin mo tong ano, malapit lang sa 0. 0.001, mga ganyan. Ano, may lumabas ng value. Since, yun nga, parang pag nag-substitute kasi siya ng 0 sa baba, magiging undefined kasi yun, di ba? So, kailangan mo iangat yung h. Ayun, simple, ano lang. Hindi ka nag-integrate pa nga eh. Nag-algebra ka lang, h squared over square root ng h. So, that's h raised to 2 minus h raised to 2 divided by h raised to 1 half. So, h raised to 2 minus 1 half. So, that's 1.5. No? So, h raised to 3 halves. So, ganyan. Pag ito in-integrate mo, hindi na yan magka-problema sa calculus. Yan. Kahit 0 yung lower limit mo, basta nakaangat na tong h mo, yan. Wala nang kaso yan. 32.6. So, ayun. Ganun lang. That's it for this problem. You learned something. Thank you.